Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang kahariang ito ay tinatawag na Jerlela Kingdom. At ang batang ito ay si Prince Lajir, ang tagapagmana ng trono. Nang makita ito ng sikat na musician na inimbita ng palasyo sa kapanganakan ni Prince Lajir, nagsimula itong kumanta na nagsasabing ito raw ay ang second coming ng Holy Angel. At nang makita ng mga tao ang magandang pagmumukha at lineage ni Prince Lajir, ipinagdiwang nila ang kapanganakan nito. Gayunpaman, nang hindi tumagal ay natuklasan nila na ang lahat pala ay isa lamang misunderstanding dahil, ito pala ay ang simula ng kakilakilabot na sakuna. Makalipas ang ilang taon, makikita ang isang servant na inatake ng isang knight na siyang naging dahilan upang ito ay mawalan ng buhay. At dito ay makikitang tila na dismaya si Prince Lajir sa kanyang nakita. Kaya pinagalitan niya ang isang knight at nagsabing hindi raw ba't sinabi niya na putulin nito ang ulo ng servant at ihiwalay ang kamay nito sa kanyang katawan. Dahil binazag daw nito ang kanyang mamahalan na statwa. Humingi naman ng tawad ang knight, tinawag na Your Highness si Prince Lajir at nagsabing ngunit iyon daw ay medyo napaka, ngunit naiinis lang itong tiningnan ni Prince Lajir at inutusan ang isang knight na putulin ang ulo nito. Makikita namang napipilitan ang isang knight na bumunot ng espada at ang isa naman ay yumuko at emosyonal na humingi ng tawad kay Lajir. Ngunit, ilang sandali pa ay maririnig ang tunog ng pagtaga. Tiningnan naman ito ni Prince Lajir, tumayo, tiningnan ang ulo ng knight, at ngumisi. Makalipas ang ilang taon, makikitang napauho si Prince Lajir at nagsabing maaari ka raw palang makapagsaman ng demon gamit ito. Sumagot naman ang isang lalaki na tila nakasuot ng kasuotan ng mga nasa templo na tama daw yon. Ang bagay daw na hawak ni Prince Lajir ay isang magic book na maaaring makapagsama ng demon. Makikita namang nagalak dito ang ngayoy binata na at mataba na si Prince Lajir nang marinig ito at nagsabing how unfortunate daw na maaari lamang maka-intervene ang mga demon sa mundo ng mga tao matapos nilang makapag-form ng contract. Hindi raw magtatagal at mawawasak ang mundong ito, kapag ka ang mga magaganda, matatalino, at mga arrogant na mga demon na yon ay magpasyang wasakin ang mundong ito. Maya-maya pa ay tahimik na pinagmamasdan ni Prince Lajir ang libro. Napatanong naman ang lalaki kung ano raw ba ang problema, hindi raw ba nagustuhan ni Prince Lajir ang regalo niya, o kaya naman ang description daw na binigay niya sa libro ay hindi raw ganoon ka-trustworthy. Ngunit sumagot lang si Prince Lajir na sa tingin daw ba nito buhay pa rin ito hanggang ngayon kung ganoon nga ang sitwasyon. At sinabi raw nito na kailangan buksan niya lang ang librong ito kapag ka nag-iisa na siya hindi raw ba. Sumagot naman ang lalaki ng oo at nagsabing dahil mahirap dong gawin ang demon summoning kapag mayroon dong ibang tao. Ang pagsaman daw ng demon ay nagre-require ng isang tao lang at dapat ito ay mayroong pure spiritual chi. Nagtanong naman si Prince Lajir kung posible daw ba napatayin siya ng demon na masasaman niya. Makikita namang pasekretong ngumisi ang lalaki at nagsabing wag dong mag-alala si Prince Lajir dahil ang demon daw na masasaman gamit ang librong ito ay hindi maaaring saktan ang prince. May rason daw kung bakit ipinagbabawal ang librong ito. At nilalagay niya raw sa alanganin ang buhay niya maibigay lang ito kay Prince Lajir. Napaisip naman saglit si Prince Lajir at nagsabing alam niya raw na ang batas ng kingdom ay strikto na ipinagbabawal ang pag-process ng mga forbidden magic book. At kung pinapahalagahan daw ng lalaki ang buhay niya, dapat sekreto niya raw ang tungkol sa bagay na ito habang buhay. At kapag ito raw ay nagtangkang ipagsabi ito anumang oras, siya raw mismo ang papatay dito. Siyempre Your Highness, sambit naman ng lalaki at nagsabing hinding-hindi niya raw gagawin ang bagay na iyon. Sisekreto niya raw ang bagay na ito hanggat siya ay nabubuhay. Sinabi naman ni Prince Lajir na narinig niya raw na ito ay isang archaeologist na nagtatrabaho sa Ocean God's Temple, ano raw ba ang pangalan nito? Sumagot naman ang lalaki na siya raw ay si Saul Harter. Very well sambit naman ni Prince Lajir at nagsabing kapag siya raw ay nagtagumpay na mag-form ng contract sa demon,
bibigyan niya raw ito ng mas malaki pa na reward. Sa ngayon ay bumalik na lang daw muna ito sa templo at magtiyagang maghintay doon. At makikitang ngang nagpaalam na ang lalaki, tumalikod, naglakad at ito ay napangisi. Isang forbidden book na maaaring magsaman ng demon, sambit naman ni Prince Ladger sa kanyang isip at nagsabing siguradong makakakuha daw siya ng greater pa na power kapag siya raw ay nagkaroon ng contract sa isang demon. At kapag nakuha niya raw ang demon's power, magiging madali na lang daw para sa kanya na isakatuparan ang The Myth of War. At siya ay hamalakhak. Ngunit napalingon siya nang marinig ang pagkabasag ng isang baso. At makikitang nahulog pala ito ng maid. Tiningnan naman ito ni Prince Ladger at nagtanong kung narinig daw ba nito ang sinabi niya. Dali-dali namang yumoko ang maid. Tinawag na Your Highness si Prince Ladger at nagsabing nakagawa daw siya ng kasalanan na deserve ng kamatayan, pakiusap maawa daw ito sa kanya. Isang kasalanan na deserve ng kamatayan ganoon ba? Sambit naman ni Prince Ladger at nagsabing kung ganoon, mamatay daw ito sabay bunot ng espada at tinaga ang maid na siyang ikinamatay nito. Inihagis naman ni Prince Ladger ang espada at napasabing disgusting. Tumalsik daw ang dugo nito sa kanyang damit. Kaya nainis siya, tinadyakan ang katawan ng maid, at sumigaw na ang lakas naman daw ng loob nitong istorbuhin siya sa isang napakahalagang sandali. Maya-maya pa ay umalis na siya at nagsabing mas mabuti pa raw na mag-summon na siya ng demon. At makikitang binuksan niya na ang libro. Ngunit, nagtaka siya nang makitang ito ay blanko. Kaya napamura siya. Tinawag na scam yung lalaki kanina, at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong scam siya. Hinawakan niya ang pahina ng libro gamit ang kamay niya na balot ng dugo ng maid, at nagulat siya nang makitang ito ay nagliwanag at kusang nagpapanid ng pahina. Maya-maya pa ay lumutang ang libro, at makikitang ito ay nag-iimit ng dark aura. May napagtanto naman si Prince Ladger nang makita ito, at sumigaw na demon. Siya raw ay si Ladger Ludger Layla Rodwill, ipagkaloob daw nito sa kanya ang kapangyarihan na pinakamalakas sa lahat. At siya ay hamalakhak. Makikita namang biglang dumugo ang ilong ni Prince Ladger, na siya namang ipinagtaka nito. Ilang sandali pa ay pumintig ng malakas ang puso niya, at mas lalong tumindi ang paglabas ng dugo sa kanyang ilong. At napasigaw siya na hindi, bakit? Bakit daw ba ito nangyayari sa kanya? At tuluyan na siyang bumagsak. Maririnig naman ang boses ng demon na nagsasabing ano daw ba ito, ang kalmadong kadiliman na ito. Ito raw ay isang summon ng circle. Mukhang mayroon dong nagtangka na summon siya. Siya na Demon King. At siya naman daw ay naka-respond dahil pagod na siya sa boring na mundong ito. Pagkatapos, ano raw ba ang nangyari? Maya-maya pa ay dinilat ng Demon King ang kanyang mga mata, nakita niya ang ceiling, at napatanong kung nag-fail daw ba ang contract. Teka, ano daw ba ito? Pawis, bakit daw siya pinagpapawisan siya ang Demon King? At nang tumingin naman siya sa kanyang mga kamay ay nagulat siya sa kanyang nakita. Ano raw ba ang malababoy na kamay na ito? At nagulat siya nang makita niya ang sarili niya sa salamin. Mukhang ito raw ay ang katawan ng contractor, ilang sandali pa ay pinisil-pisil niya ang kanyang bilbil sa leeg, at nag-isip. Ang pangalan daw ng taong nagmamay-ari ng katawan na ito ay Ladger Ludger Layla Rodwill. Ito raw ay namatay sa kalagitnaan ng contract kung kaya napasa kanya na ang katawan at kaluluwa nito. Ito raw ba ang pabirong sinasabi ng mga demons na possession? Ngunit bakit daw ba bigla na lang namatay ang taong ito nung nagkaroon ng contract? Mukhang hindi raw nito nagawang ma-handle ang contract. Kaya napamura siya at napatanong kung ni paano daw ba siya nito na-summon. Hindi raw ba kaya na dahil sa ang taong yon ay Soul Prince ng Jerlayla Kingdom na mayroong blessings ng Ocean God? Kung ganoon, kahit gaano pa raw ka-stupid at kapathetic ang taong yon, ito raw ay worthy na i-summon siya. Nagtagumpay daw ito na ma-summon siya ngunit, hindi raw nito kinaya ang kanyang napakamakapangyarihang magic,
nabulunan sa kanyang sariling dugo, at namatay. Ito raw ay napakahina, at since namatay daw ang summoner, bilang contract agent, kailangan niya rong i-fulfill ang contract. So kung ganoon, kailangan niya raw bang manatili sa katawang ito hanggat makumpleto niya ang contract. Kung ganoon, sure ipagkakaloob niya raw ang maliit na kahilingan nito. Ituturing niya na lang daw ito na parang siya ay nagbabakasyon dito sa human realm. Kaya magpasalamat daw ito dahil siya, si Embildan, ay isang mabait na Demon King. Alright, summarize niya raw muna ang kahilingan ng taong yon. Una, kailangan niyang pagkalooban ng immense power si Lajir Jerlayla Rodwil, at pangalawa ay ang mag-rule sa buong mundo ang mga Jerlayla. Teka lang, dalawang kahilingan daw ang ginawa ng taong yon sa napakaikling oras. Ang sakim na masibang yon, sambit naman ng Demon King sabay akmang upo sa upuan. Ngunit nagulantang siya nang biglang nabali ang paa ng upuan at tuluyan na siyang bumagsak. Napabuntong hininga naman dito ang Demon King at nagsabing una, kailangan niya raw munang magbawas ng timbang. Ilang sandali pa ay makikita ang ilang masasarap na mga pagkain sa lamesa. At makikita namang hindi makapaniwala ang Demon King sa kanyang nakikita. At tinanong niya ang servant kung kailangan niya raw bang kainin ang lahat ng ito. Oo, Your Highness, magalang na sambit naman ng servant at nagsabing ito raw ay award ng Majesty sa kanya upang mabawi nito ang kanyang kalusugan. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na mukhang iniisip daw ng mga tao rito na sinubukan siyang lasunin ng maid na yon. Well, magiging mas madali daw yon para sa kanyang ngunit, talaga raw bang inihanda ito ng king sa kanyang anak, o binabalak siyang patayin nito sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng ito. Makikita namang hindi mapakali ang servant sa ikinikilos ng prince kaya tinanong niya ito kung hindi raw ba ito satisfied sa meal, maaari daw silang maghanda ng iba. Ngunit sumagot lang ang Demon King na alisin niya raw ito. Na siya namang ipinagtaka ng servant at sinabi naman ng Demon King na ayaw niya raw magpaulit-ulit, alisin niya na raw ang mga ito. Kaya sumang-ayon na dito ang servant at inutusan ang mga maid na bilisang i-clear ang table. Sinabi naman ng Demon King sa servant na mag-uumpisa daw siyang mag-exercise bukas kaya maghanda raw ito. Hindi naman makapaniwala ang servant sa narinig niya na mag-e-exercise ang prince. Ilang sandali pa ay bumalik na sa kwarto ang Demon King, humiga sa kama, at napasabing nakakabuwisit daw ang ganito kataba. Kapag gumamit daw siya ng magic, madali niya lang daw itong mareresolve kahit hindi na siya mag-workout ngunit, ang contract daw ay contract. Hanggat siya raw ay nakatali sa contract, maaari niya lang dong gamitin ang magic niya para sa summoner. At isa pa hindi niya rin daw gustong gumamit ng magic dahil pakiramdam niya raw mawawala siya. At, kapag siya raw ay gumamit ng magic upang magbawas ng timbang at nahuli, hindi na raw siya makakabalik pa sa Emperor No. At siya ang magiging kauna-unahang Demon King na mamamatay bilang tao. Kaya kailangan niya rong gumalaw agad upang ma-fulfill ang contract. Ngunit mukhang mahihirapan daw siyang gawin ito ng mag-isa. Sa tingin niya kailangan niya raw ng servant na makakatulong sa kanya. Oo, tama si Titanotos daw. Medyo nakakabuisit lang daw ang servant na ito dahil napakadaldal nito, ngunit mukhang wala na raw siyang ibang mapagpipilian. Kaya kinagat niya ang kanyang hinlalaki at nagsagawa ng familiar summon. Ilang sandali pa ay mayroong unti-unting nagmamaterialize sa harap niya at makikita ang isang napakalaking mata. Tinawag naman itong tay ng Demon King at nagsabing lumapit daw ito sa kanya. Ngunit, makikitang nagkaroon ng bitak ang mga dingding, nagkaroon ng nakakasilaw na puting liwanag, nahulog ang mga libro, at makikitang nagtago sa ilalim ng kumot ang Demon Dragon. Na siya namang ikinainis ng Demon King, sinambit ang pangalan ng Demon Dragon na Titanotos, inangat ang kumot at nagsabing kung tinawag niya raw ito, bakit hindi raw nito pinapakita ang sarili nito sa kanya. Q. Patanong na sambit naman ng Demon Dragon na ngayon ay nag-anyo bilang isang napaka-cute na nilalang.
Tinawag naman itong Tai ng Demon King at nagsabing siya raw ito. Ngunit sumigaw lang si Tai na how foolish daw para sa isa lamang hamak na tao na i-summon ang isang demon dragon na katulad niya. Makikita naman ang pagkainis sa mukha ng Demon King at nagsabing ni hindi man lamang daw magawang makilala ng tangang ito ang owner niya. Ngunit sumagot lang si Tai na ano raw ba ang pinagsasasabi ng kay Mira na ito na mukhang fusion ng baboy at tao. Tinawag niya na tao ang Demon King at nagsabing paano raw ito naging owner niya. Na siya namang naging dahilan upang mag-alburuto ang Demon King. Teka lang, sambit naman ni Tai sa kanyang isip at nagsabing may something daw sa mga mata nito at ang pagngisi daw nito ay pamilyar. King, ito raw ba ang king niya? Oo Tai, sambit naman ng Demon King at nagsabing isinama niya raw ito. My king, sambit naman ni Tai at siya ay napaiyak. Ayos lang daw pala ito. Hinanap niya raw ito kung saan-saan. Maya-maya pa ay lumipad ng paikot-ikot si Tai sa Demon King at inulan ito ng mga tanong. Hindi raw ba uncomfortable ang baboy na katawan na ito? Ano raw ba ang nangyari? Kamusta naman daw ang health nito? Kumain na raw ba ito? May nanggugulo daw ba sa kanya? Na-miss daw ba siya nito? At nagsabing Majesty, gagawin niya raw ang lahat ng ipag-uutos nito. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na dapat hindi niya na lang daw talaga sana sinaman ang madaldal na ito.